Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at tatag ng ating pananampalataya sa pag-ibig. Sabi nila, kayang bilhin ng pera ang lahat ng karangyaan sa mundo. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay, ang kapayapaan ng kalooban at ang kaligtasan ng ating mga anak ay hindi nabibili kundi nararamdaman? Paano kung ang tahanang binalot mo sa ginto at sutla ay isa palang malamig na hawla para sa mga pinakamamahal mo sa buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lacan del Mar sa unang-unang kabanata na pinamagatang Ang Perpektong Kasinungalingan, ang halimuyak ng mamahaling pabango at bagong linis na sahig ang unang sumalubong kay Lacan del Mar sa pagpasok niya sa malawak na pinto ng Villa Sinagtala. Pagkatapos ng 2 linggong business trip sa Singapore, wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng pag-uwi. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan mula sa matatayog na kisame na may naglalakihang chandelier hanggang sa mga painting na gawa ng mga pamosong pintor. Ngunit para kay Lacan, ang tunay na yaman ng tahanang ito ay ang babaeng nakatayo ngayon sa paanan ng enggrandeng hagdanan. Si Amihan, ang kanyang asawa. "Welcome home, mahal." Bati ni Amihan, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga diamanteng hikaw sa kanyang tainga. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang malaporselanang kutis. Sa isang iglap, tila napawi ang lahat ng pagod sa katawan ni Lacan. Nilapitan niya ito at iginawad ang isang magaan na halik sa labi. "I missed you," bulong ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing higit pa roon ang gusto niyang iparating. "We missed you more," sagot ni Amihan. At sa isang senyas nito, lumabas mula sa kusina ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay ni Lacan. Ang panganay niyang si Tala, 6 na taong gulang, ay dahan-dahang naglakad palapit habang buhat-buhat naman ng kanilang kasambahay na si Dalisay ang bunsong sisinag. "Papa!" Mahinang usal ni Tala, ngunit hindi ito gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Nanatili itong nakatayo sa likuran ni Amihan. Ang mga maliliit na kamay ay may mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ng kanyang stepmother. Isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Lacan. Dati, sa tuwing uuwi siya, si Tala ang unang tatakbo para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Ngayon tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Siguro ay naninibago pa lang, sabi ni Lacan sa sarili. 2 buwan pa lang naman mula nang dumating si Amihan sa buhay namin. "May pasalubong si Papa sa'yo," sabi ni Lacan, pilit pinapasigla ang boses. Kinuha niya mula sa kanyang assistant ang isang malaking kahon na nakabalot sa kulay rosas na papel. Ito ang pinakabagong Princess Anika doll, ang laruang matagal nang hinihiling ni Tala. Inilapag ni Lacan ang kahon sa harap ng anak, ngunit sa halip na kislap ng tuwa, bakas ng takot ang gumuhit sa mga mata ng bata. Mabilis itong sumulyap kay Amihan na para bang humihingi ng permiso. "Go on, darling. Kunin mo na," malambing na sabi ni Amihan, sabay haplos sa buhok ng bata. "Say thank you to your papa." "Thank you po, Papa." Halos pabulong na sabi ni Tala. Kinuha niya ang kahon ngunit hindi ito binuksan. Mahigpit niya itong niyakap na tila isang kalasag. Muli, naramdaman ni Lacan ang kirot, ngunit iwinaksi niya ito. Pinuri niya sa isip ang galing ni Amihan sa pagdidisiplina. Marahil ay tinuturuan lamang nito si Tala na huwag maging masyadong materyalistiko. Oo, iyon siguro ang dahilan. "Halina kayo, handa na ang hapunan," yaya ni Amihan, at iginiya sila patungo sa dining hall kung saan nakahain ang lahat ng paboritong pagkain ni Lacan. Ang hapunan ay naging isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Si Amihan ay walang tigil sa pagkukwento,
tungkol sa mga nangyari sa bahay habang wala si Lakan. Ipinagmalaki nito kung paano niya tinuruan si Tala na magbasa ng mga bagong salita at kung gaano kalakas dumede si Sinag. Si Lakan naman ay nakikinig lang. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Sa wakas, pagkatapos ng pagkamatay ng una niyang asawa, nararamdaman niyang buo na ulit ang kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, aksidenteng natabig ni Tala ang kanyang baso at isang maliit na patak ng tubig ang tumapon sa mamahaling tablecloth. Naku, dahan-dahan lang anak, malumanay na sabi ni Lakan. Ngunit hindi niya namalayan ang nangyari sa ilalim ng mesa. Hindi niya nakita ang marahas na pagdiin ng takong ng stileto ni amihan sa munting paa ni Tala. Aray, mahinang daing ng bata. At napakagat ito sa kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. What's wrong, sweetie? Agad na tanong ni Lakan, puno ng pag-aalala. Mabilis na sumalo si amihan, ang kanyang mukha ay larawan ng isang mapagmahal na ina. Nabilaw kan lang yata siya. Mahal, uminom ka pa ng tubig. Tala. Inabutan nito ng tubig ang bata at sa ibabaw ng baso, binigyan nito si Tala ng isang tingin na nagbababala. Isang tingin na kayang magpatigil sa anumang tibok ng puso. Tumango lang si Tala at tahimik na uminom. Hindi na ito muling nagsalita hanggang matapos ang hapunan. Nang paakyat na si Lakan sa kanyang silid, nasalubong niya si Dalisay na may dalang isang tasa ng tsaa. Sa lahat ng tao sa mansyon, si Dalisay o Lola Isay kung tawagin ng mga bata, ang pinakamatagal ng naninilbihan sa kanila. Nariyan na siya Gisyam mula pa noong nabubuhay ang una niyang asawa. Sir, magalang na bati ni Dalisay. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napansin ko lang po, matamlay si Tala nitong mga nakaraang araw. Parang palagi pong may gumugulo sa isip niya. Tumingin si Lakan sa matanda. Alam niya ang pagmamahal nito sa kanyang mga anak, ngunit minsan ay sobra na itong mag-alala. Nag-a-adjust pa lang siguro siya, Isay. Sagot ni Lakan na may kasamang pilit na ngiti. Huwag kang mag-alala. Amihan is doing a great job with her. She's in good hands. Isang buntong hininga lang ang isinagot ni Dalisay. Tumango ito at nagpatuloy sa kanyang lakad, ngunit hindi nakita ni Lakan ang lungkot at takot na gumuhit sa mukha ng matanda. Hating gabi na nang magising si Lakan, sanay ang kanyang katawan sa ibang time zone. Kinapa niya ang katabing espasyo sa kama, ngunit wala roon si amihan. Malamig ang kutsyon. Bumangon siya na. Marahil ay nasa banyo lang ito o kumuha ng tubig. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanilang silid, isang ganap na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, sinusundan ang isang sinag ng ilaw na nagmumula sa veranda sa ibaba. At doon, narinig niya ang boses ni amihan. Mahinahon, ngunit may talim. Nakikipag-usap ito sa telepono. Dahil sa kuryosidad, lumapit pa si Lakan, nagtatago sa anino ng isang malaking haligi. Oo, sabi ni amihan sa kausap nito sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala. Everything is going according to plan. Huminto ito saglit, tila nakikinig. Oo, kontrolado ko ang lahat. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang para sa atin. Napakunot ang noo ni Lakan. Anong para sa atin? Kanino ito nakikipag-usap? Marahil ay tungkol lang ito sa isang sorpresang inihahanda nito para sa kanya. Ngunit may kung anong lamig na gumapang sa kanyang likuran, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Bago pa siya makagalaw, narinig niya ang huling sinabi ni amihan bago nito ibaba ang tawag. Malapit na, bulong nito na may kasamang mahinang tawa. Malapit nang mabura ang lahat ng alaala niya sa bahay na ito. Para kay Lakan del Mar, ang gabi ay nagwakas sa isang nakakabother na tanong. Ngunit para kay Dalisay,
Ang gabi ay simula pa lamang ng isa na namang mahabang pagbabantay. Mula sa kusina, habang tahimik na nagliligpit ng pinagkainan, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya ang pekeng ngiti ni Amihan, ang pilit na sigla sa boses ni Lakan, at higit sa lahat, ang takot sa mga mata ni Tala. Isang takot na pamilyar na sa kanya. Ito na ang pangalawang kabanata. Mga lihim sa dilim. Kinabukasan, maagang gumising si Dalisay. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa sumisilip sa malalaking bintana ng Villa Sinagtala, ngunit ang kanyang diwa ay nagising na. Ang kanyang misyon, ihanda ang gatas ni Sinag bago pa ito umiyak at magambala. Ang mahimbing na tulog ni Amihan. Maingat niyang tinimpla ang gatas, sinisigurong tamang-tama ang init nito. Ngunit sa pagpihit niya, halos mapatalon siya sa gulat nang makita si Amihan na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakapameywang, ang mukha ay walang bakas ng anumang emosyon. "Good morning, ma'am." Magalang na bati ni Dalisay. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, lumakad ito palapit sa mesa kung saan naroon ang bote ng gatas. "Masyadong mainit yan," sabi nito sa malamig na tono. "Gusto mo bang mapaso ang lalamunan ng bata?" "Hindi po, ma'am. Tamang-tama lang po ang timpla niyan," mahinahong sagot ni Dalisay. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Itinuro nito ang isang baso ng malamig na tubig. "Lagyan mo ng kaunting malamig na tubig. Bilisan mo." Kahit nag-aalangan, sumunod si Dalisay. Ngunit sa pag-abot niya sa baso, aksidenteng sinagi ni Amihan ang kanyang siko. Natapon ang mainit na gatas mula sa bote, bumuhos ito sa sahig, at ang ilang tilamsik ay tumama malapit sa bouncer kung saan mahimbing na natutulog si Sinag. "Diyos ko, Isay!" Malakas na sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng pagkataranta. "Ang init pa naman nito. Paano kung natapunan ang bata?" "Napakaburara mo!" Mabilis na lumapit si Dalisay sa bouncer upang siguraduhing hindi nasaktan ang sanggol, habang si Amihan ay nagmamadaling lumabas ng kusina. Ilang sandali lang, bumalik ito kasama ang bagong gising na si Lakan. "What happened?" Nag-aalalang tanong ni Lakan. "Si Isay! Mahal!" Sumbong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Muntik nang matapunan ning mainit na gatas si Sinag dahil sa kapabayaan niya. "Mabuti na lang at nakita ko." Tumingin si Lakan kay Dalisay. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkadismaya. "Isay, please be more careful next time. He's just a baby." Walang nagawa si Dalisay kundi ang yumuko at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po, sir." Paano niya sasabihin na ang babaeng kayakap ngayon ni Lakan ang may gawa ng lahat? Sino ang maniniwala sa isang matandang kasambahay laban sa isang maganda at mukhang anghel na asawa? Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik na, dahan-dahang pumasok si Dalisay sa kwarto ni Tala. Mahimbing na natutulog ang bata, yakap-yakap ang Princess Anika doll na ibinigay ng kanyang ama. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, maingat na hinawi ni Dalisay ang manggas ng pantulog ng bata. At doon, nakita niya ito. Isang maliit, bilugang pasa sa braso ni Tala. Halatang bakas ng isang mahigpit na pagkakahawak. Nanginig ang mga kamay ni Dalisay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma at gasgas ng cellphone mula sa bulsa. Ginamit niya ang nanginginig na mga daliri para buksan ang kamera. Sa bawat pagpindot niya, isang panalangin ang kanyang binubulong. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng paraan." Pagkatapos ko na ng litrato ang pasa, maingat niyang ibinalik ang manggas ng damit ni Tala at hinalikan ito sa noo. Ang mga sumunod na araw ay naging mas malala pa. Natutunan na ni Dalisay na basahin ang mga kilos ni Amihan. Kapag ito ay nakangiti ng matamis, nangangahulugan itong mayroon itong masamang gagawin.
Isang hapon, habang nag-aayos siya sa master's bedroom, biglang pumasok si amihan. Isay, nakita mo ba ang hikaw kong diamante? Yung regalo sa akin, nilakan. Tanong nito, kunwari naghahanap. Hindi po ma'am, sagot ni Dalisay. Nagbuntong hininga si amihan at umupo sa gilid ng kama. Tinitigan nito si Dalisay mula ulo hanggang paa. Alam mo, ang hirap na ng buhay ngayon. Ang mahal ng bilihin. Minsan, may mga taong nagagawang gumawa ng masama dahil sa pangangailangan. Huminto ito at ngumiti. Nakakapagtaka lang, tayong dalawa lang naman ang madalas dito sa kwarto ko. Hindi na kailangan ng direktang salita. Ang lason ay ipinakalat na. Gusto ni amihan na itanim sa isip ng lahat na si Dalisay ay isang magnanakaw. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan ni Dalisay ang isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang iilang larawan niya kasama ang yumaong asawa ni Lakan, si Clarice. At sa tuwing tinitingnan niya ang nakangiting mukha ni Clarice, bumabalik sa kanyang alaala ang huling araw na nakausap niya ito. Ang amoy ng ospital, ang puti at malamig na paligid, si Clarice na nanghihina na sa kama, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng nag-aalab na pagmamahal ng isang ina. Hinawakan nito ang kamay ni Dalisay. Isay, mahinang tawag nito. Wala na akong gaanong oras. Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Umiiyak na sabi ni Dalisay. Makinig ka. Pilit na pinalakas ni Clarice ang kanyang boses. Ang mga anak ko, sina Tala at ang baby sa sinapupunan ko, mangako ka sa akin, Isay. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Bantayan mo ang mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan kahit anong mangyari. Pangako, ma'am. Humahagulgol na sagot ni Dalisay. Pangako, kahit anong mangyari. Ang pangakong iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pangakong iyon ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang lahat. Isang gabi, habang naghahanda siya ng merienda, narinig niya ang boses ni Lakan at amihan mula sa sala. Nagtago siya sa gilid ng pader, sapat lang para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang boses ni amihan ay malambing at puno ng pagmamalasakit. Mahal, simula nito. I was thinking, Lola Isay has served your family well for so many years, pero hindi na rin siya bumabata. Baka nahihirapan na siya sa pag-aalaga kina Tala at Sinag. Maybe it's time we find someone younger? Yung mas may energy para sa mga bata. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang plano ni amihan ay hindi lang saktan ang mga bata, kundi alisin din ang nag-iisang taong handang magtanggol sa kanila. Narinig niya ang sagot ni Lakan, puno ng pag-aalinlangan. Pero, mahal, pamilya na ang turing namin kay Isay. I know, mabilis na sagot ni amihan. Pero isipin mo ang kapakanan ng mga anak natin. I found a great nanny agency online. Just think about it, okay? Naramdaman ni Dalisay na nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay guguho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Kung mapapaalis siya sa bahay na ito, paano na ang pangako niya? Paano na sina Tala at Sinag? Sino na ang magiging tagapagbantay nila sa dilim? Ang kapangyarihan ay isang bagay na sanay hawakan sila Candelmar. Sa loob ng boardroom, sa harap ng mga numero at graph, siya ang hari. Ngunit may mga pagkakataong kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay nagiging alipin ng isang damdaming hindi niya kayang kontrolin, isang damdaming mag-uudyok sa kanya na iwan ang lahat para sa isang biglaang pag-uwi. Ito ang ikatlong kabanata, ang biglaang pag-uwi. As you can see from the projections, the ROI on the Marina Bay project is expected to exceed our initial forecast by at least 15%. Ang boses ni Lakan ay puno ng kumpiyansa. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng malawak na boardroom
ng Delmar Holdings International. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking screen, ipinapaliwanag ang mga detalye ng isang multibilyong pisong proyekto. Ang lahat ng miyembro ng board ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng paghanga at respeto. Ito ang mundo ni Lacan. Isang mundo ng lohika, ng mga numero, ng mga kalkuladong desisyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon, biglang nagbago ang lahat. Ang mga numero sa screen ay unti-unting lumabo. Ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay tila natunaw sa hangin. At sa kanyang isipan, isang imahe ang biglang lumitaw. Mas malinaw pa kaysa sa anumang spreadsheet. Ang mukha ni Tala. Hindi ang masayang mukha ng isang batang tumatakbo para salubungin siya. Hindi rin ang mukha ng isang batang nasasabik sa bagong laruan, kundi ang mukha ni Tala kagabi sa hapagkainan. Ang pilit ng ngiti, ang namumuong luha sa gilid ng mga mata, at ang mabilis na pagsulyap nito kay amihan na puno ng hindi maipaliwanag na takot. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mali. Isang pakiramdam na mayroon siyang dapat uwian. Mr. Delmar? Ang boses ng isa sa mga board member ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napagtanto niyang ilang segundo na pala siyang natigil sa pagsasalita. Pinilit niyang ngumiti. My apologies ay sinubukan niyang ipagpatuloy, ngunit ang imahe ni Tala ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay isang malakas na bulong sa kanyang kalooban. Umuwi ka. Umuwi ka ngayon. Sa isang desisyong ikinagulat ng lahat, kabilang na ang kanyang sarili, itinigil ni Lacan ang kanyang presentasyon. Gentlemen, I apologize, matigas niyang sabi, habang isinasara ang kanyang laptop. Something urgent has come up. This meeting is over. Bago pa man makapagtanong ang sinuman, mabilis na siyang tumalikod at naglakad. Palabas ng boardroom, iniwan ang mga miyembro ng board na naguguluhan at nagtitinginan. Sa biyahe pauwi, sinubukan niyang tawagan si amihan para sabihing pauwi na siya, ngunit hindi ito sumasagot. Lalo lamang dumagdag ang bigat sa kanyang dibdib. Para pagaanin ang kanyang pakiramdam at para na rin may dalang sorpresa, nagpasya siyang dumaan muna sa isang mamahaling toy store. Good afternoon, Sir Lacan. Bati sa kanya ng manager ng tindahan. Kunin mo para sa akin ang pinakamalaking Princess Anika doll na mayroon kayo. Utos niya, walang paligoy-ligoy. Gusto niyang makita ang tunay na ngiti sa labi ng kanyang anak. Gusto niyang punan ng materyal na bagay ang pagkukulang na nararamdaman niya bilang isang ama. Hawak ing malaking kahon ng manika, mas binilisan pa ng kanyang driver ang pagpapatakbo. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng Via Sinagtala, hindi na siya nag-abalang maghintay pa na pagbuksan siya ng pinto. Siya na mismo ang bumaba at naglakad patungo sa entrada. Walang ingay. Iyon ang unang napansin niya. Kadalasan, sa ganitong oras, maririnig niya ang mga maliliit na yapak ni Tala o ang mahinang pag-iyak ni Sinag. Ngunit ngayon ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob ng walang anumang tunog. Nananatiling tahimik ang buong kabahayan hanggang sa narinig niya ito. Isang iyak. Hindi isang normal na iyak ng isang sanggol na nagugutom. Ito ay isang iyak na puno ng sakit at takot. Isang iyak na tila nagmamakaawa. Nagmumula ito sa direksyon ng dining hall. Agad na nanindig ang kanyang mga balahibo. Binitawan niya ang lahat ng dala niya sa sahig at mabilis, ngunit maingat na naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Sa bawat hakbang niya, palakas ng palakas ang iyak ni Sinag. At nang sumilip siya sa siwang ng pinto ng dining hall, isang imahe ang tumambad sa kanya. Isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Sa isang sulok,
Si Tala ay nakaupo sa sahig, nanginginig sa takot. Ang mga tuhod ay yakap-yakap ng mahigpit. Sa tabi nito ay isang mangkok ng lugaw na nakataob at kalat-kalat sa mamahaling Persian carpet. At sa gitna ng silid, nakatayo si Amihan. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng galit na hindi pa nakikita ni Lakan kailanman. Ang kanyang mga kamay ay nasa duyan ni Sinag at marahas niya itong inuuga habang ang sanggol ay walang tigil sa pag-iyak. "Tumahimik ka!" Narinig niyang sigaw ni Amihan. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng pagkasuklam. "Peste kang bata ka! Manahimik ka sabi!" Napatigil ang mundo ni Lakan. Hindi siya makahinga. Ito ba ang babaeng pinakasalan niya? Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak? Ang perpektong kasinungalingan. Parang sa isang slow motion, nakita niyang itinaas ni Amihan ang isang kamay, handang saktan ang walang kalaban-laban na sanggol. Doon na bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Isang primordial na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. "Amihan!" Ang sigaw ni Lakan ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Natigilan si Amihan. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa purong pagkagulat at pagkasindak. Nakita niya si Lakan na nakatayo sa may pinto. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Ang mga mata ay nag-aapoy angki. Ang manikang para kay Tala na naiwan ni Lakan malapit sa pinto ay biglang bumagsak. Mula sa pagkakatayo nito, lumikha ng isang malakas na kalabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Lakan!" Nanginginig, nausal ni Amihan. "Anong ginagawa mo rito?" Sa isang iglap, ang katahimikang bumalot sa Villa Sinagtala ay nabasag ng isang sigaw. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang nagpatigil kay Amihan, kundi tila nagpabagal din sa pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng puso ay isang malakas na dagundong sa dibdib ni Lakan. Ito ang ikaapat na kabanata, ang maskara ay nalaglag. Ang imahe ni Amihan na nakatayo sa tabi ng duyan, ang kanyang mukha'y puno ng galit, ay tila isang litratong hindi mabura sa isipan ni Lakan. Sa isang sulok, ang nanginginig na katawan ni Tala ay isang buhay na testamento sa kasalanang kanyang nasaksihan. Huminga ng malalim si Lakan, pilit na kinokontrol ang nag-aalab na galit sa kanyang sistema. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Amihan. Ngunit ang Amihan na kaharap niya ngayon ay hindi na ang Amihan na nakita niya kanina lang. Sa isang kisap mata, ang malahalimaw na ekspresyon nito ay napalitan. Ang pagkagulat ay naging pagkalito, at ang pagkalito ay naging pananakit. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang galit sa mukha nito ay tila bulang biglang naglaho. "Lakan!" sabi nito sa nanginginig na boses na para bang siya ang biktima. Salamat at dumating ka." Napakunot ang noo ni Lakan. "Anong sinasabi mo?" "Nakita ko, Amihan. Nakita ko ang lahat." "Ang nakita mo?" Humagulgol ito. "Ang nakita mo ay isang ina na pagod na pagod na. Isang ina na hindi na alam ang gagawin." Bigla itong lumakad palapit sa kanya. At sa ikinagulat ni Lakan, lumuhod ito sa kanyang harapan. Niyakap ang kanyang mga binti. Ang eksena ay tila kinuha mula sa isang pelikula. "Mahal, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa nito, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Kanina pa iyak ng iyak si Sinag. "Si Tala naman ayaw kumain. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na ako, Lakan. Gusto ko lang naman maging isang mabuting ina para sa mga anak mo. Pero ang hirap-hirap pala." Ang mga salita nito ay tumagos sa puso ni Lakan. Oo, galit siya. Ngunit ang pag-amin nito ng kahinaan, ang pagpapakita nito ng desperasyon,
ay nagtanim ng isang butil ng pagdududa sa kanyang isip. Posible kaya? Posible kayang stress lang ang lahat ng ito? Na mali lang ang interpretasyon ko sa nakita ko? Tumingin siya kay Tala, umaasang makakita ng sagot. Ngunit ang anak niya ay nakayuko pa rin. Ang mukha ay nakatago sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Hindi ito gumagalaw, hindi nagsasalita. Tila isa itong estatwang binuhusan ng takot. Tala, anak! Tawag ni Lakan sa malumanay na boses. Tel Papa, anong nangyari? Umiling lang ang bata nang hindi tumitingin. Mas lalo pa nitong isiniksik ang sarili sa sulok. Ang pananahimik ni Tala, sa halip na magbigay ng linaw, ay lalo lang nagdulot ng kalituhan kay Lakan. Ito ba ay pananahimik dahil sa takot kay amihan o dahil ayaw nitong mapagalitan dahil sa pagiging pasaway? Ang pag-aalinlangang iyon ang siyang bintanang kailangan ni amihan. Si Lakan? Sabi nito habang nakaluhod pa rin. Kahit anong gawin ko, hindi ko sila mapalapit sa akin. I'm trying my best pero siguro nga hindi pa sapat. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako kung sa sobrang pagod ko ay nagawa kong magtaas ng boses. Sa sandaling iyon, pumasok si Dalisay sa silid. Hindi ito nagsalita. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit mabigat. Dala-dala niya ang awtoridad ng mga taong nakasaksi sa maraming bagay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi kay amihan, kundi kay Lakan. Isang tingin na puno ng pag-aalala at isang pahiwatig na may kailangan itong malaman. Ginamit ni Lakan ang pagkakataong iyon. Amihan, tumayo ka, sabi niya sa mas kalmadong boses. Umakyat ka muna sa kwarto, magpapahangin lang ako. Pero Lakan, umakyat ka na sabi? May diin niyang utos. Dahan-dahang tumayo si amihan. Pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Bago ito umalis, sinulyapan nito si Dalisay ng isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lakan, ibinalik ang malungkot na maskara at dahan-dahang umakyat ng hagdan. Nang silang dalawa na lang ni Dalisay ang naiwan, kasama ang dalawang batang nababalot ng takot at katahimikan, nilapitan ni Lakan ang matanda. Isay, sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap niya. May nangyayari ba sa bahay na ito na hindi ko alam? Hindi agad sumagot si Dalisay. Lumapit muna ito kay Tala, hinaplos ang buhok ng bata at may ibinulong na tanging ito lang ang nakarinig. Pagkatapos ay binuhat nito si Sinag mula sa duyan, hinalikan sa noo at inalo hanggang sa tumigil ito sa pag-iyak. Humarap si Dalisay kay Lakan, ang kanyang mukha ay seryoso. Wala siyang dalang mahabang paliwanag, wala siyang dalang mga akusasyon. Sa halip, may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang luma at maliit na USB flash drive. Inilahad niya ito kay Lakan. Sir, sabi niya sa mahina, ngunit matatag na boses, para po sa kapakanan ng mga bata. Pakiusap, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito ng mag-isa. Kinuha ni Lakan ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila kabaliktaran ng bigat ng katotohanang maaaring laman nito. Tumingin siya kay Dalisay, naghahanap ng karagdagang paliwanag, ngunit tumangulang ing matanda at dinala na ang mga bata palabas ng silid. Iniwan si Lakan na mag-isang nakatayo sa gitna ng kalat. Samantala, sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng dining hall, nakatayo sa dilim si amihan. Hindi siya umakyat sa kwarto. Nakikinig siya sa lahat. Narinig niya ang pag-uusap. Nakita niya ang pag-abot ni Dalisay ng USB. Ang bakas ng luha sa kanyang mukha ay tuluyan ng natuyo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Napagtanto niyang nagkamali siya. Minaliit niya ang kakayahan ng matandang kasambahay. Isang mapanganib at tusong ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Kung akala nila ay tapos na ang laban, nagkakamali sila.
Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Ang isang piraso ng metal at plastic na hawak ni Lakan ay magaan sa timbang. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na tila dala-dala niya ang bigat ng buong mundo. Sa loob ng maliit na bagay na iyon ay ang katotohanan, isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito na ang ikalimang kabanata. Abogadong magtatanggol. Iniwan ni Lakan ang kalat sa dining hall. Hindi niya kayang manatili roon. Ang bawat sulok ng silid na iyon ay isang paalala ng eksenang kanyang nasaksihan. Sa halip, nagtungo siya sa isang lugar kung saan siya palaging nagkakaroon ng kontrol, ang kanyang home office. Ang silid ay binalot sa amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy, isang santuwaryo ng kapangyarihan at luhika. Ngunit ngayon pati ang santuwaryong ito ay tila hindi kayang protektahan ang kanyang gumuguhong mundo. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasaksak ang USB sa kanyang laptop. Bawat pag-click ng mouse ay isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Nag-load ang isang folder sa screen. Mayroong dalawang subfolders, MGA litrato at MMAGA video. Una niyang binuksan ang mga litrato. Ang unang larawan ay ang pasa sa braso ni Tala. Malabo, kuha mula sa isang lumang cellphone. Ngunit malinaw pa rin ang marka ng 5 daliri. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang mga larawan. Isang galos sa binti, isang pamumula sa likod. Ang bawat isa, ay tila isang saksak sa kanyang puso. Paano ko ito pinalampas? Paano ako naging ganito, kabulag? Pagkatapos ay binuksan niya ang folder ng mga video. Iisa lang ang laman nito na may pangalang Hapunan Zero 3. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ang video ay malabo at gumagalaw. Halatang kuha ito ng patago mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya si Sinag sa kanyang high chair, umiiyak. Nasa harap nito si Amihan, hawak ang isang mangkok ng pagkain. "Kumain ka sabi!" Narinig niyang sabi ni Amihan sa video. Ang boses ay iritado. "Kung hindi ka kakain, iiwan kita diyan hanggang bukas." Pero hindi kumakain ng sanggol. Iyak lang ito ng iyak. Sa video nakita ni Lakan ang ginawa ni Amihan. Inilapag nito ang mangkok sa mesa, kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-scroll habang ang sanggol sa kanyang harapan ay patuloy sa pag-iyak hanggang sa halos mamula na sa hirap sa paghinga. Hindi man lang niya ito sinulyapan. Para sa kanya, ang iyak ng bata ay ingay lang sa paligid. Doon na, hindi nakayanan ni Lakan. Isang malakas na dagok ang pinakawalan niya sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ang solidong kahoy ay umuga sa lakas ng kanyang suntok. Isang sigaw na puno ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Galit kay Amihan para sa panloloko nito. Galit sa sarili para sa kanyang katangahan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng dinala niya sa kanyang tahanan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ay isang halimaw. Kinapa niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling hanapin ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan na para sa mga desperadong sitwasyon. "Gani," sabi ni Lakan nang sagutin ng tawag. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon. "I need you, now." Makalipas ang isang oras, sa isang pribadong lounge ng isang hotel, nagkaharap si Lakan at si Attorney Isagani Gani Robles. Si Gani ay hindi ang tipikal na abogado. Palagi itong seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ng kanyang kausap at ang kanyang pananalita ay direkta at walang paligoy-ligoy. Matapos panoorin ang mga ebidensya sa USB, ibinalik ito ni Gani kay Lakan. Sumandal ito sa kanyang upuan, pinag-krus ang mga braso at tinitigan si Lakan. "So, the perfect wife is not so perfect after all," sabi ni Gani sa malamig na tono.
Hindi ito tanong, kundi isang statement. Anong gagawin natin? Desperadong tanong ni Lakan. Makinig ka, Lakan. Seryosong sabi ni Gani. This will be a dirty fight. She will not go down easily. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo. Your grief over your late wife? Ipe-paint ka niya bilang isang lalaking unstable. Your work? Sasabihin niyang pabaya kang ama. At ang pinakamatindi sa lahat, huminto si Gani at tumitig kay Lakan. Mr. Delmar, your love for her has become your greatest blind spot. Now, it will be her greatest weapon against you. Habang nag-uusap sila, sa Villa Sinagtala, isinasagawa na ni Amihan ang kanyang sariling plano. Alam niyang wala na siyang oras, kailangan niyang tiyakin na ang tanging testigo na may boses ay mananahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Tala. Gising pa ang bata, tahimik na naglalaro sa kanyang kama. Naupo si Amihan sa tabi nito. Ang kanyang ngiti ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tala, darling, malambing niyang sabi, hinaplos niya ang buhok ng bata. Narinig ko, nag-usap kayo ni Papa mo kanina. Alam mo, minsan, nag-aaway ang mga matatanda, pero hindi ibig sabihin noon, hindi na nila mahal ang isa't isa. Tumango lang si Tala, ang mga mata ay nakatutok sa laruan, kaya kung may itatanong sa'yo si Papa, o kahit sino pa man, pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay unti-unting bumubulong. Ang sasabihin mo lang, okay lang po kami. Sasabihin mo, mahal na mahal mo si Tita Amy mo. Okay? Hindi sumagot si Tala. Hinawakan ni Amihan ang baba ng bata at pilit itong iniharap sa kanya. Okay ba, Tala? May diin niyang tanong. At pagkatapos, ibinulong niya ang mga salitang susugat sa kaluluwa ng bata. Because if you say anything to your papa, if you tell him a lie, I will make sure you never see him or your baby brother ever again. It will be all your fault. Do you understand? Ang takot sa mga mata ni Tala ay napalitan ng purong sindak. Dahan-dahan itong tumango. Sa hotel, nagpaalam na si Lakan kay Gani. Puno na ng determinasyon ang kanyang puso. Handa na siyang lumaban, ngunit pagpasok niya sa kanyang kotse, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Hello, is this Mr. Lakan Delmar? Tanong ng isang boses lalaki. Yes, speaking. Sir, ako po si Danny Cruz from Tatler Magazine. Nakarating po sa amin ang isang impormasyon. Totoo po ba ang bali-balita na na kayo raw po ay dumaranas ng mental health issues matapos ang pagkamatay ng inyong asawa? May nagsabi rin po sa amin na nagpapakita raw po kayo ng violent tendencies sa inyong tahanan. Natigilan si Lakan. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang kamay. Nagsimula na. Inunahan na siya ng ahas. Ang bawat salita ng reporter sa kabilang linya ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Lakan. Ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang babae sa loob ng kanyang bahay. Ito ay isang anino na nagsisimula ng balutin ang kanyang buong pagkatao sa mata ng publiko. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang mga anak, kundi para na rin sa kanyang pangalan. Ito ang ika-6 na kabanata. Ang pangakong binitawan. Parang isang robot na nagmamaneho si Lakan pauwi. Ang kanyang isip ay isang maelstrom ng galit, takot at pagkalito. Paano nalaman ng media, ganoon kabilis kumilos si Amihan? Ang bawat kotse na kanyang nakakasalubong ay tila may mga matang mapanghusga. Ang bawat anino sa kalsada ay tila isang kaaway na nag-aabang. Pagdating niya sa Villa Sinagtala, ang karangyaan ng bahay ay tila isang malaking insulto, isang magandang hawla na puno ng mga ahas at kasinungalingan. Naabutan niya si Dalisay sa sala, inaayos ang mga unan sa sofa. Ang matanda ay tila ang tanging piraso ng normalidad sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa estado ng isip ni Lakan, kahit ang normalidad ay kahina-hinala, ang pagdududa na itinanim ni Amihan ay nagsimulang mag-ugat.
Bakit ngayon lang niya ito sinabi? Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Isay, tawag ni Lakan. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit mabigat. Humarap ang matanda at sa mukha nito ay bakas ang pag-aalala. Sir, ayos lang po ba kayo? Lumapit si Lakan. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tinanong kita kanina kung may problema. Nagbigay ka lang ng USB. Ngayon, ang buong Maynila ay iniisip na nababaliw na ako, na sinasaktan ko ang sarili kong pamilya. Huminto siya. Ang kanyang panga ay nagtagis. Sa kanyang desperasyon, isang masakit na tanong ang kumawala mula sa kanyang bibig. Bakit, Isay? Bakit niyo ginagawa ito? Pera lang ba ang habol niyo? Ang tanong ay lumabas na mas marahas kaysa sa kanyang intensyon, ngunit huli na para bawiin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang isang bagay na kakaiba sa mukha ni Dalisay. Hindi takot, hindi galit, kundi isang malalim, nakakapanlumo na pagkadismaya. Tila isang ina na nasaktan sa sariling anak. Dahan-dahan itong umiling at sa isang iglap, ang tingin niya kay Lakan ay hindi na tingin ng isang kasambahay sa kanyang amo. Ito ay tingin ng isang taong nakakakilala sa kanya ng higit pa sa inaakala niya. Pera, mahinang ulit ni Dalisay, ang kanyang boses ay basag. Sa 30 taon ng serbisyo ko sa pamilya ng asawa ninyo, ni minsan ay hindi ko inisip ang pera. Hinubad niya ang kanyang apron at maingat na inilapag sa sofa. Humarap siyang muli kay Lakan. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Hindi niyo na po siguro natatandaan, sir. Simula niya. Pero bago pa man kayo dumating sa buhay ni Ma'am Clarice, naroon na po ako. Ako po ang naging kalaro niya noong bata siya. Ako ang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Ako ang nakasaksi kung paano siya naging dalaga, kung paano niya kayo nakilala, at kung paano kayo naging mundo niya. Ang bawat salita ni Dalisay ay nag-alis ng isang patong ng galit sa puso ni Lakan at pinalitan ito ng pagtataka. Nang malaman niyang may sakit siya, pagpapatuloy ng matanda habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi ang sarili niya ang inalala niya, hindi ang sakit, hindi ang kamatayan. Ang sala ng Villa Sinagtala ay unti-unting naglaho sa paningin ni Dalisay. Napalitan ito ng puting pader ng isang silid sa ospital, ang amoy ng antiseptic, ang mahinang tunog ng mga makina, at si Clarice, ang kanyang mahal na alaga, na nakahiga sa kama, maputla at nanghihina, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng nag-aalab na pagmamahal ng isang ina. Naalala ni Dalisay ang mahigpit na hawak ng kamay ni Clarice sa kanya. Isay, bulong ni Clarice, ang boses ay halos hangin na lang. Wala na akong gaanong oras? Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan, sagot ni Dalisay habang pinipigilan ang sariling paghagulgol. Makinig ka! Pilit na pinalakas ni Clarice ang boses. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatitig kay Dalisay. Ang mga anak ko, sina Tala at ang baby sa sinapupunan ko. Mangako ka sa akin, Isay. Humigpit ang hawak nito. Bantayan mo ang mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan kahit anong mangyari. Pangako? Ang tanong ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos mula sa isang kaluluwang malapit nang umalis. Pangako, ma'am. Humahagulgol na sagot ni Dalisay. Pangako. Kahit anong mangyari. Bumalik ang diwa ni Dalisay sa kasalukuyan. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa kanyang pisngi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan. Ang pangakong iyon, Sir Lakan, ang dahilan kung bakit ako naririto. Hindi pera, hindi trabaho, kundi isang pangakong binitawan ko sa inyong asawa. Isang pangakong hindi ko kailanman sisirain. Ang mga salita ay tumama kay Lakan na parang isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang lahat ng galit at pagdududa ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakabinging realidad. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lang isang kasambahay. Siya
ang huling bastyon ng pagmamahal ni Clarice. Siya ang anghel na tagabantay na hindi niya nakita. At siya, nabigo siya. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Lakan. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang lakas ay tuluyang nawala. Dito sa harap ni Dalisay, sa unang pagkakataon, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Luha para sa namatay niyang asawa, luha para sa kapabayaan niya sa kanyang mga anak, at luha para sa bigat ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang protektahan ang mga anak niya, at sa paggawa noon, nabigo niyang protektahan ang pinakamahalagang pamana ni Clarice. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo. Ang kalungkutan ay naging pagsisisi, ang pagsisisi ay naging galit, at ang galit ay naging isang malamig, matigas na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang muli siyang tumingin, ang kalituhan sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang tingin na malamig na parang bakal. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Gani. Gani! Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may nakatagong panganib. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Huminto siya saglit habang nakatingin sa kawalan. I want her out of my children's lives, forever. Kapag ang isang ahas ay nakulong sa isang sulok, hindi ito basta-basta sumusuko. Ito'y lalong nagiging mapanganib, nag-aabang, naghihintay ng tamang pagkakataon para sa isang huling nakamamatay na pagtuklaw. Alam ni Amihan na ang kanyang mga araw sa Villa Sinagtala ay bilang na, at sa kanyang desperasyon, handa siyang sunugin ang buong paraiso para lang masigurong madadamay si Lakan sa apoy. Ito ang 7 kabanata, ang ganti ng ahas. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gani, isang bagong determinasyon ing bumalot kay Lakan. Hindi na siya ang lalaking bulag sa pag-ibig o nalulunod sa trabaho. Siya na ngayon ang ama na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Ang unang hakbang, ihiwalay sila sa halimaw na nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Nag-book siya ng suite sa isang 5-star hotel. Kinausap niya si Dalisay at sinabing ihanda ang mga gamit ng mga bata ng patago. Ang plano ay umalis ng tahimik sa kalagitnaan ng gabi habang tulog si Amihan. Ngunit ang plano ay nanatiling plano. Nang bumalik si Lakan sa Villa Sinagtala para personal na sunduin ang kanyang mga anak, isang hindi inaasahang eksena ang kanyang naabutan. Ang mga ilaw sa sala ay nakabukas lahat, at doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Amihan sa isang silya, tila isang reyna na naghihintay sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang kislap ng tagumpay. "Saan ka pupunta, mahal?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis. "Aalis ka ba? At hindi mo man lang ako isasama?" Natigilan si Lakan. "Tapos na tayo, Amihan! Umalis ka na sa bahay na ito!" Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Dahan-dahan itong tumayo. "Umalis? Bakit ako aalis? Ito ang tahanan ko. Ito ang tahanan ng mga anak natin. Hindi mo sila anak?" Sigaw ni Lakan. Ang kontrol niya ay unti-unting nawawala. "Talaga ba?" hamon ni Amihan. Lumakad ito palapit sa paanan ng ingrandeng hagdanan. "Sa mata ng batas, asawa mo ako. May karapatan ako rito. May karapatan ako sa kanila." Sa sobrang galit, humakbang si Lakan palapit dito. Itinuro niya ang pinto. "Sinabi ko, umalis ka na!" At doon, ginawa ni Amihan ang kanyang huling galaw. Sa isang nakakagulat na bilis, tumalikod ito, humakbang paatras sa unang baitang ng hagdan, at
Sinadyang ihulog ang sarili. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Narinig ni Lakan ang isang malakas na kalabog. Nakita niya ang katawan ni Amihan na bumagsak sa sahig sa paanan ng hagdan. At pagkatapos, isang nakakapanindig balahibong sigaw ng sakit ang pinakawalan nito. "Tulong! Tulungan niyo ako!" sigaw ni Amihan habang sapo-sapo ang kanyang noo. Tinulak niya ako. Tinulak ako ni Lakan. Bago pa man makapag-react si Lakan, bumukas ang pinto at pumasok ang 2 unipormadong pulis, kasunod ang ilang medical personnel na may dalang stretcher. Lahat ay planado. Lahat ay isang bitag. At si Lakan ang daga na pumasok diretso sa patibong. "Mr. Delmar?" tanong ng isang pulis. Ang kanyang kamay ay nasa hawakan ng kanyang baril. "Huwag po kayong gagawa ng kahit anong biglaang kilos." "Ano? Hindi. Hindi ko siya tinulak." Siya ang tumalon. Pagtatanggol ni Lakan sa sarili, ngunit alam niyang walang saysay ang kanyang mga salita. Ang eksena ay perpektong naka-set up. Isang babaeng umiiyak sa sahig, isang lalaking galit na nakatayo, at 2 pulis bilang saksi. Habang inaalalayan ng mga medik si Amihan, tumingin ito kay Lakan. Sa likod ng kanyang mga pekeng luha at daing ng sakit, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na para lamang kay Lakan, isang ngiti na nagsasabing, "Panalo ako." Dinala si Amihan sa ospital. Si Lakan naman ay dinala sa presinto para sa questioning. Kahit na pinakawalan din siya kalaunan dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang pinsala ay nagawa na. Ang istorya ay kumalat na parang apoy. Ang business tycoon na si Lakan Delmar inakusahan ng pananakit sa sarili niyang asawa. Ngunit ang pinakamasakit na parusa ay dumating kinaumagahan. Isang legal na dokumento ang inihatid sa kanya. Isang emergency protective order. Bawal siyang lumapit kay Amihan. At dahil si Amihan ay nasa loob ng Villa Sinagtala, nangangahulugan itong bawal siyang pumasok sa sarili niyang bahay. Bawal siyang lumapit sa sarili niyang mga anak. Nakatayo si Lakan sa labas ng malaking gate ng kanyang mansyon. Sa di kalayuan, sa bintana ng 2 palapag, nakita niya ang anino ni Tala. Nakatingin sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sirain ang gate at takbuhin ang kanyang anak. Ngunit wala siyang magawa. Siya ay isang preso sa labas ng kanyang sariling kaharian. At ang kanyang mga anak ay bihag ng reynang halimaw sa loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lakan ang tunay na kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang galit. Nawala ang kanyang determinasyon. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang ama na bigo. Ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Hindi nito kayang buksan ang gate na naghihiwalay sa kanyang mga anak nang biglang tumunog ang kanyang telepono. "Gani, Lakan, nasaan ka?" "Nasa labas ako ng impyerno, Gani." Sagot ni Lakan. Ang boses ay walang buhay. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Gani sa kabilang linya. "May masama pa akong balita." "Ano pa ang masasama rito?" "She filed for an emergency protective order," sabi ni Gani, "and she's petitioning for sole custody, citing your violent behavior and mental instability." Huminto ito saglit. "Lakan, the preliminary hearing is in 48 hours. 48 oras. Sa mundo ng negosyo, iyon ay sapat na panahon para isara ang isang malaking deal. Ngunit para kay Lakan, ang 48 oras na iyon ay tila isang taning. Isang countdown patungo sa posibleng tuluyang pagkawala ng kanyang mga anak. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay isang dagundong sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang papalapit na pagkatalo. Ito ang 8 kabanata. Ang huling ebidensya. Ang opisina ni Attorney Isagani Robles ay isang larawan ng organisadong kaguluhan. Mga tambak ng folder,
Mga librong pang-abogasya at mga dilaw na legal pad ang nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Lakan. Ang kanyang muka ay guhit ng pagod at desperasyon. Katabi niya si Gani na kanina pa palakad-lakad. Ang kanyang isip ay tila isang makinang walang tigil sa pag-andar. Wala tayong matibay na hawak, sabi ni Gani sa ika-10 ulit habang hinihilot ang kanyang sentido. Ing mga litrato, ing video, lahat yan ay circumstantial. Pwede niyang sabihing aksidente ing mga pasa. Pwede niyang i-claim na disciplinary measure ang hindi pagpapakain. Ngunit ang testimonya ng mga pulis at ing kanyang injury, yan ang matibay. Yan ang nakikita ng korte. We're on the defensive, Lakan. At sa korte, kapag depensa ka, madalas talo ka na. Ang bawat salita ni Gani ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Lakan. Napasubsob siya sa kanyang mga palad. So anong gagawin natin? Hahayaan ko na lang ba na makuha niya ang mga anak ko? We will fight! Mabilis na sagot ni Gani. Pero kailangan nating maging realistiko. Sa ngayon ang korte ay papanig sa biktima. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang sekretarya ni Gani. Sir, may bisita po kayo. Si Mrs. Dalisay Reyes daw po. Nagkatinginan si Lakan at Gani. Papasukin mo siya. Utos ni Gani. Pumasok si Dalisay sa opisina. Ang kanyang mukha ay pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang palatandaan ng mga gabing walang tulog. Ngunit sa kabila ng pagod, ang kanyang mga mata ay determinadong nagniningning. May dala siyang isang lumang paper bag. Sir Lakan, attorney, magalang niyang bati. Isay, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakaalis ng bahay? Nag-aalalang tanong ni Lakan. Nagdahilan po akong mamamalengke, sir. Sagot niya. Kailangan ko po kayong makausap. Lumapit siya sa mesa at maingat na inilabas mula sa paper bag ang laman nito. Isang luma at medyo marumi ng teddy bear. Ito ang paboritong laruan ni Tala, si Bantay, ang oso na palagi niyang kayakap sa pagtulog. Napakunot ang noo ni Lakan. Bakit mo dinala yan, Isay? Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, maingat niyang kinapa ang likuran ng teddy bear, malapit sa tahi. Mayroon siyang hinilang isang maliit na itim na bagay, hindi mas malaki sa isang botones na may kasamang manipis na wire. Isang maliit na voice-activated recorder. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Maging si Gani ay napatigil sa kanyang paglalakad at lumapit sa mesa. Noong magsimula pong magbago ang lahat, paliwanag ni Dalisay, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Noong mapansin kong natatakot ng mag-isa si Tala, naisip ko pong kailangan niya ng tagapagbantay na hindi nakikita. Tumingin siya kay Lakan. Pasensya na po kung kumilos ako nang hindi nagpapaalam. Ngunit, ang puso ko po ay hindi mapanatag. Kinuha ni Gani ang maliit na recorder at ikinonekta ito sa kanyang laptop. Ang buong opisina ay nabalot ng katahimikan habang hinahanap niya ang mga audio files. Mayroong daan-daang maliliit na file, karamihan ay tunog lang ng pagtulog o paglalaro ni Tala. Ngunit, may isang file na may petsang kagabi. Ilang oras matapos ang aksidente sa hagdanan, pinindot ni Gani ang play. Unang narinig ang mahinang paghikbi ni Tala. Pagkatapos ay ang boses ni Amihan, malambing, ngunit may lamig na bumabalot dito. Amihan, Tala, darling, gising ka pa pala. Bakit ka umiiyak? Tala, si Papa po. Aalis po ba siya? Amihan, shh, tahan na. Hindi aalis si Papa mo, pero kailangan niyang matuto ng leksyon. Minsan, nasasaktan niya si Tita Amy. Tala, pero hindi po kayo sinaktan ni Papa. Narinig ang isang biglaang pagbabago sa tono ni Amihan. Ang lambing ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na himig. Amihan, anong sinabi mo? Tala, wala po.
Sabi ko po, amihan, makinig kang mabuti tala. Bukas o sa susunod na araw, baka may mga taong magtatanong sa'yo. Itatanong nila kung anong nakita mo. At ito ang sasabihin mo. Naintindihan mo ba? Narinig ang isang sandaling katahimikan. Amihan, sasabihin mo na nakita mong nag-aaway si Papa at si Tita Amy. Sasabihin mo na galit si Papa. At sasabihin mo na tinulak ka ni Papa mo pababa ng hagdan. Maliwanag, tala. Pero hindi po totoo yun. Ayoko pong magsinungaling. Amihan, gusto mong makita ulit ang Papa mo, hindi ba? Gusto mo pang makasama ang kapatid mo? Ang banta sa boses nito ay hindi maitatago. Sabihin mo na tinulak ako ni Papa mo, kundi sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kapatid mo. Dadalhin ko siya sa isang lugar na napakalayo at kasalanan mo ang lahat. Ikaw lang ang may kasalanan. Nauunawaan mo ba? Isang mahabang katahimikan ang sumunod na binasag lamang ng nagpipigil na pag-iyak ni Tala. Tala, oo po. Pinindot ni Gani ang stop. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Si Lakan ay nakatitig lang sa speaker ng laptop. Ang kanyang muka ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon. Isang pinaghalong galit, sakit, at pagkamuhi. Ang marinig ang banta sa kanyang anak, ang marinig ang takot sa boses nito, ay mas masakit pa kaysa sa 10 beses na pagsaksak sa kanyang puso. Si Dalisay naman ay tahimik na nagpupunas ng kanyang mga luha. Unti-unti, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Isagani Robles. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang mangangaso na sa wakas ay nakita na ang bitag niya ay gumana. Isang ngiti ng isang general na nakahanap na ng butas sa pader ng kalaban. Tumingin siya kay Lakan. The snake, sabi ni Gani, ang kanyang boses ay puno ng yelo at apoy. The snake has poisoned herself. Kinuha niya ang kanyang coat na nakasabit sa likod ng kanyang upuan at isinuot ito. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may bagong sigla. It's time to go to court. Ang family court ay isang lugar na malamig at walang personal na emosyon. Ang mga pader na gawa sa kahoy at ang matataas na kisame ay tila sumisip-sip ng lahat ng damdamin, iniiwan lamang ang litanya ng batas. Para kay Lakan, ang bawat sandali sa loob ng silid na iyon ay isang uri ng torture. Ilang metro lang ang layo niya kay Amihan, ngunit tila isang malalim na bangin ang naghihiwalay sa kanila. Isang bangin na puno ng panloloko at pagtataksil. Ito ang ikasiyam na kabanata. Sa harap ng hukom, nakaupo si Amihan sa kabilang panig, katabi ang kanyang abogado, isang makisig at kilalang-kilala na legal shark na si Attorney Mendoza. Ang itsura ni Amihan ay ang perpektong larawan ng isang biktima. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod lang at mayroon pang isang maliit na band-aid sa kanyang noo, isang theatrical touch na nagdaragdag sa kanyang apela. Tahimik siyang umiiyak, paminsan-minsan ay nagpupunas ng luha gamit ang isang puting panyo. Sa kabilang banda, si Lakan ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Katabi niya si Gani, na kalmado at tila walang pakialam sa drama na nagaganap sa kabilang panig. Ang abogado ni Amihan, si Attorney Mendoza, ang unang tumayo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Your Honor, simula niya, ang kliyente ko, si Ginang Amihan del Mar, ay naririto ngayon hindi lamang para humingi ng proteksyon kundi para isalba ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga anak mula sa kamay ng isang lalaking pabago-bago ang isip at may bayolenteng pag-uugali, ang kanyang sariling asawa, si Ginoong Lacan del Mar. Sunod-sunod niyang iprinesenta ang kanyang mga ebidensya, ang police report mula sa gabi ng insidente,
ang medical certificate na nagpapatunay sa mga pinsala ni Amihan at ang mga kopya ng mga artikulo mula sa Tatler magazine na nagdedetalye ng diumano'y mental health struggles ni Lacan. Pininta ni Attorney Mendoza ang isang larawan ng isang lalaking nasira ang isip dahil sa pagkawala ng unang asawa at ngayon ay ibinubunton ang kanyang galit sa bago nitong pamilya. Nang tawagin si Amihan sa witness stand, ang kanyang pag-arte ay umabot sa pinakamataas na antas. Humahagulgol niyang ikinuwento ang isang bersyon ng mga pangyayari na puno ng kasinungalingan. Gabi-gabi po akong takot, sabi niya sa basag na boses. Hindi ko po alam kung ano ang bubungad sa akin. Minsan, okay po siya, pero madalas, nagagalit siya ng walang dahilan. Sinasabi niyang kamukha ko raw ang dati niyang asawa, tapos magagalit siya. Noong gabing iyon, huminto siya, na para bang napakasakit alalahanin. Gusto niya pong ilayo sa akin yung mga bata. Nang subukan ko po siyang pigilan, tinulak niya ako. Ang gusto ko lang naman po ay isang buo at masayang pamilya. Marami sa mga naroroon sa courtroom, kabilang na ang ilang staff, ay halatang naaawa sa kanya. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Nang si Gani na ang tumayo para sa cross-examination, hindi nagbago ang kanyang kalmadong postura. Ginang Delmar, magalang niyang simula. Sinasabi niyo po na mahal na mahal niyo ang inyong mga stepchildren. Tama po ba? Opo, mabilis na sagot ni Amihan. Higit pa po sa buhay ko. Kung gayon, maaari niyo po bang ilarawan ang inyong relasyon sa panganay, si Tala? Si Tala po ay isang napakabuting bata. Sagot ni Amihan, ngumingiti na para bang nag-aalala. Medyo mahiyain lang po siya, lalo na pagkatapos ng nangyari sa kanyang ina, pero ginagawa ko po ang lahat para mapalapit sa kanya. Ginagawa ang lahat? Ulit ni Gani. Tulad po ng ano? Pagbabanta! Biglang natigilan si Amihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Simple lang po ang tanong, Ginang Delmar. Sabi ni Gani, ang kanyang boses ay unti-unting tumatalim. Tinuruan niyo po ba si Tala na magsinungaling para sa inyo? That's an absurd accusation, sabat ni Attorney Mendoza. Objection, Your Honor, badgering the witness. Sustained, sabi ng hukom. Attorney Robles, get to your point. Ngumiti si Gani. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Ang desisyon ni Gani na huwag nang ituloy ang pagtatanong ay ikinagulat ng lahat, kabilang na si Lacan. Bumalik si Gani sa kanyang upuan at ang panig ni Amihan ay nagdiwang sa isip. Para sa kanila, tapos na ang laban. Mayroon pa po ba kayong ipipresentang testigo, Attorney Robles? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor. Sagot ni Gani. We call to the stand Miss Tala Del Mar. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Si Amihan, na pababa na sa witness stand, ay biglang nanigas. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya kay Lacan na may halong pagbabanta at takot. Si Lacan naman ay nakaramdam ng isang malakas na kaba. Ang makita ang kanyang anak sa lugar na ito ay ang huling bagay na gusto niya. Ngunit alam niyang ito na ang tanging paraan. Ang hukom ay nag-atubili. Attorney, sigurado ka ba rito? She's a minor. This could be traumatic for her. Your Honor, we understand the sensitivity of the situation. Sagot ni Gani. Ngunit ang katotohanan po ay nasa bibig ng batang ito at kailangan po itong marinig ng korte. Pumayag ang hukom. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto sa gilid ng silid. Iniluwa nito si Dalisay at sa likod niya mahigpit na nakakapit sa kanyang palda ay si Tala. Ang hukom ay nagdeklara ng isang maikling reses para ihanda ang silid para sa testimonya ng isang bata. Si Gani ay lumapit kay Lacan. Handa ka na ba? Tanong ni Gani. Tumingin si Lacan sa kanyang anak sa kabilang dulo ng silid. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa ilalim ng takot na iyon, nakita rin niya ang isang kislap ng tapang.
Ngayon na ang oras, bulong ni Gani. Kailangan nating ipatawag si Tala. Naramdaman ni Lakan na tila pinipiga ang kanyang puso. Ito na ang sandali ng katotohanan. Isang katotohanang nakasalalay sa balikat ng kanyang munting anghel. Ang courtroom ay inihanda para sa isang espesyal na testigo. Inalis ang ilang mga upuan sa harap para mabigyan ng espasyo. Isang child psychologist ang ipinatawag para tumabi sa bata. Ang lahat ng bigat, lahat ng tensyon sa loob ng silid na iyon ay nakasentro ngayon sa isang maliit na figura na dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna. Ito ang ika-10 kabanata. Ang katotohanan mula sa bibig ng isang anghel. Hawak ni Dalisay ang kamay ni Tala habang naglalakad sila patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ng bata ay tila mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, takot na tingnan ang mga mukha sa paligid. Nang aakyat na siya sa upuan na napakataas para sa kanya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay, isang tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Lakan, mula sa kanyang upuan, ay tumingin ng diretso sa kanyang anak. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita. Nandito si Papa. Huwag kang matakot. Mahal na mahal kita. Ibinigay niya ang isang bahagyang pagtango, isang senyas ng suporta at pagtitiwala. Nakita iyon ni Tala, isang maliit na kislap ng tapang ang sumilay sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at umupo ng maayos. Lumapit si Gani. Inalis niya ang kanyang coat at ibinaba ang kanyang tono para maging mas palakaibigan. Hindi siya tumayo na parang isang abogado, kundi lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hay Tala, malumanay niyang bati. Ako si Tito Gani. Pwede ba tayong magkwentuhan sandali? Tumango si Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Tala, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Umiling ang bata. Nasa isang silid tayo kung saan importante na magsabi tayo ng totoo. Okay lang ba sa'yo na magsabi ng totoo ngayon? Muling tumango si Tala. Good girl, sabi ni Gani. Tala, mahal mo ba ang papa mo? Sa tanong na iyon tila nabuhayan ang bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Opo, sagot niya. Ang boses ay maliit, ngunit malinaw. Sobra po. Sinaktan ka ba niya kailanman, Tala? Pinagalitan ka ba niya ng masakit? Mabilis na umiling ang bata. Hindi po. Si Papa po ang best papa sa buong mundo. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Lakan. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang simpleng katotohanang iyon mula sa kanyang anak ang tanging bagay na mahalaga. Salamat Tala, sabi ni Gani. Ngayon gusto kong pag-usapan natin si Tita Amy mo. Mabait ba siya sa'yo? Sa pagbanggit ng pangalan ni Amihan, ang kislap sa mga mata ni Tala ay biglang nawala. Napalitan ito ng pamilyar na takot. Muli siyang yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa kabilang panig, si Amihan ay nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nagpapadala ng isang tahimik na babala. Tala? Malumanay na tanong ni Gani. Okay ka lang ba? Dahan-dahang tumango si Tala, ngunit hindi ito nagsalita. Okay, sabi ni Gani. Hindi siya nagpakita ng pagkabigo. Let's try a different question. Naaalala mo ba noong gabi na nadulas si Tita Amy mo sa hagdan? Muling tumango ang bata. Nakita mo ba ang nangyari? Dito na nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Tala. Ang bigat ng kasinungalingang ipinipilit sa kanya ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Lakan, pagkatapos ay kay Amihan. Ang kanyang munting mundo ay nag-uumpugan. Nakita mo ba na tinulak siya ng papa mo? Diretsyong tanong ni Gani. Umiling-iling si Tala. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Hindi po. Objection! Malakas na sigaw ni Attorney Mendoza. Leading the witness. I'll rephrase.
Kalmadong sabi ni Gani. Tala, anong nakita mo? Huminga ng malalim si Tala. Lalim si Tala. Wala po akong nakita. Ang sagot ay isang suntok sa sikmura ni Lakan. Ngunit si Gani ay nanatiling kalmado. Okay lang, Tala. Walang problema, sabi niya. Huling tanong na lang, pagkatapos ng nangyari, kinausap ka ba ni Tita Amy mo sa kwarto mo? Sa tanong na iyon biglang nag-angat ng tingin si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Paano nalaman ni Tito Gani? Hindi na nakapagpigil si Attorney Mendoza. Tumayo siya. Objection, Your Honor. This is harassment. The child is clearly distressed. Ngunit bago pa man makasagot ang hukom, isang boses ang biglang pumailan lang sa courtroom. Isang boses na puno ng galit at pagkasuklam. Sinungaling kang bata ka! Lahat ay napalingon. Nakatayo si Amihan. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan na abanam ng isang nakakatakot na galit. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Nakaturo ang kanyang daliri kay Tala. Huwag kang maniwala dyan. Nagsisinungaling siya. Tinuruan lang yan ng matandang dalisay na yan. Amihan, stop it! Sigaw ni Lakan. Ngunit hindi na nagpapigil si Amihan. Ang kanyang galit ay tila isang bulkan na sumabog. Ang lahat ng kanyang pag-arte, lahat ng kanyang pagkukunwari ay naglaho. Ang natira na lang ay ang purong kasamaan. Manang-mana ka sa inutil mong ina! Sigaw niya kay Tala. Pabigat kayo sa buhay ng lahat! Order in the court! Order! Malakas na sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ang buong silid ay nabalot ng kaguluhan. Si Attorney Mendoza ay pilit na pinapakalma ang kanyang kliyente. Si Lakan ay pinipigilan ng mga court officer na sugurin si Amihan. Si Dalisay ay mabilis na tumakbo palapit kay Tala para yakapin ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang bagay ang naging malinaw na parang sikat ng araw sa tanghaling tapat. Ang katotohanan. Ang hukom ay tumigil sa pagpukpok ng gavel. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Amihan na may halong pandidiri at pagkaunawa. Natahimik ang lahat. Napagtanto ni Amihan ang kanyang ginawa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkagulat sa sarili niyang mga salita. Tumingin siya sa paligid, sa hukom, sa mga abogado, kay Lakan. Nakita niya ang paghuhusga sa mga mata nilang lahat. Huli na ang lahat. Sa kanyang sariling bibig, sa harap ng korte, inamin niya ang kanyang kasalanan. Inilabas niya ang tunay niyang kulay. Ang mukha ni Amihan ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ang ahas ay natuklaw ng sarili niyang kamandag. Tumingin ang hukom sa court stenographer. Let the record show! Huminto ito at tumingin ng diretso kay Amihan. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. The court will now make its decision. Ang tunog ng gavel ng hukom ay hudyat ng pagtatapos. Hindi ito malakas, ngunit ang alingaungaw nito sa loob ng courtroom ay sapat na para basagin ang bawat piraso ng kasinungalingang binuo ni Amihan. Para kay Lakan, ang tunog na iyon ay hindi lang pagtatapos ng isang kaso. Ito ang simula ng pagbabalik ng liwanag sa madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ito na ang huling kabanata. Ang bagong simula. Ang desisyon ng korte ay mabilis at pinal. Ibinigay kay Lakan del Mar ang solong kustodya ng kanyang 2 anak. Ang restraining order na isinampa ni Amihan ay ibinasura. At si Amihan, dahil sa kanyang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa at sa bigat ng mga ebidensya ng child abuse, ay inirekomenda para sa criminal prosecution. Habang binabasa ng hukom ang desisyon, ipinikit ni Lakan ang kanyang mga mata, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ay sa wakas
ay naalis. Ang laban ay tapos na, nanalo sila. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang hinanap ay ang kanyang mga anak. Si Tala ay ligtas na sa yakap ni Dalisay, ang mukha ay nakasubsob sa balikat ng matanda. Tumingin sila kan kay Gani at sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti ang abogado. Isang tunay, hindi sarkastikong ngiti. Tapos na Lakan, uwi na kayo, sabi ni Gani, tinapik siya sa balikat. Sa kabilang panig ng silid, habang isinasama ng mga pulis si Amihan, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Wala na ang pagkukunwari. Wala na ang mga peking luha. Ang tanging nakita ni Lakan sa mga mata nito ay purong galit at pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natakot si Lakan. Ang babaeng iyon ay wala ng kapangyarihan sa kanya o sa kanyang pamilya. Ang pag-uwi sa Villa Sinagtala ay ibang-iba na ngayon. Hindi na ito ang malamig na mansyon na pinaghaharian ng takot. Sa pagpasok pa lang nila, tila mas maliwanag ang mga ilaw, mas maluwag ang espasyo, at mas magaan ang hangin. Ngunit alam ni Lakan na ang tunay na paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Binuhat niya ang natutulog na si Sinag at maingat na inihiga sa kanyang kuna. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kwarto ni Tala. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, yakap-yakap pa rin ang teddy bear na si Bantay. Tahimik lang itong nakatingin sa bintana. Dahan-dahang umupo si Lakan sa tabi niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita sa kanila. Hinayaan lang ni Lakan na maramdaman ng anak ang kanyang presensya. Papa? Basag ni Tala sa katahimikan, hindi pa rin lumilingon. Yes anak, hindi na po babalik si Tita Amy di ba po? May kirot na naramdaman si Lakan sa tanong ng bata. Isang tanong na hindi dapat tinatanong ng isang inosenteng isip. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito. Hindi na anak, hindi na siya babalik. Ligtas na kayo? Sabi niya. Dahan-dahang lumingon si Tala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Sorry po Papa, nagsinungaling po ako kanina sa court. Sabi ko po, wala akong nakita. Umiling si Lakan at hinila niya ang anak para sa isang mahigpit na yakap. Ang yakap na matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. Naramdaman niya ang panginginig ng munting katawan nito. Shh! Wala kang kasalanan anak! Bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko. You saved us, Tala. You saved me. At doon, sa gitna ng kanilang yakapan, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Tala. Humagulgol ito ng malakas, luha ng takot, luha ng sakit, at ngayon luha ng ginhawa. At sa bawat hikbi ng kanyang anak, nangako si Lakan sa kanyang sarili. Hindi na niya ito bibitawan, hindi na niya ito pababayaan. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng laruan, kundi sa tibay ng yakap sa mga sandaling pinakamadilim. Pagkatapos ng ilang araw, isang hapon, habang papalubog na ang araw, magkakasama ang apat sa hardin ng Villa Sinagtala. Nakaupo si Lakan sa isang blanket sa damuhan, karga-karga si Sinag. Si Dalisay naman ay naghahanda ng merienda at si Tala sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay tumatakbo, naghahabol ng mga paru-paro. Isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Tala. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Lakan. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Napangiti si Dalisay habang pinapanood sila. Lumapit siya kay Lakan. Natupad na po ang pangako ko, sir. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagluluha sa tuwa. Tumingin si Lakan sa matanda. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi lang pangako ang tinupad mo, Isay. Ibinuong mo ulit kami. Ang Villa Sinagtala, ang biyaheng tiya ng Atnguysaw, ay sa wakas ay nabigyan na ng hustisya sa kanyang pangalan.
Dahil sa harding iyon, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, ang isang ama at ang kanyang dalawang bituin ay muling natagpuan ang kanilang liwanag. Ang kanilang bagong simula ay hindi magiging madali. Maraming sugat ang kailangan pang paghilumin. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkakasama bilang isang tunay ni anandenen na pamilya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ng isang magulang ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang oras at atensyon na ibinibigay sa mga anak. Ang pagmamahal ng isang ama ang pinakamatibay na pader na poprotekta sa kanila laban sa anumang dilim. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang pagtitiwala sa maling tao, ngunit hindi pa huli ang lahat para itama ito at piliin ang kapakanan ng ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Lakan, Tala at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling-uling umiibig.